Tama ka. Tama ang sinabi mo. Sa pangalawang pagkakataon, tinawag niya akong pi-asawa. Pakiramdam ko ay sasabog ang aking utak. Sa pagharap sa kanyang ngiting parang isang maliit na lobo. Dali-dali akong tumalikod. Nahihiya akong umiwas. Okay. Nang makita niya akong nahihiya, natugunan ang kagustuhan ni Song Shion na tuksuhin ako. Bahagya siyang ngumiti. Pagkatapos, binitawan niya ako sa tamang sandali. Hinawakan niya ang aking kamay. Maligaya at masigla siyang naglakad palabas ng pinto. Sa labas, maingay ang mga tao. Nananabik ang lahat. Lumingon si Song Shion para tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay malumanay na parang tagsibol. Naglalaman ito ng pag-asa at pagmamahal. Dahil sa kanyang puting damit pangkasal, napakaganda niya na halos hindi siya tunay. Ang lahat sa paligid ay naglaho sa harap niya. Ang sandaling iyon ay nakaukit sa aking memorya. Kahit na alalahanin ko ito maraming taon pagkatapos. Ang kanyang ngiti ay hindi kumukupas sa aking puso. Tungkol naman kay Wen Shuji. Matapos ayusin si Luke Sicheng, nagmaneho siya pabalik sa villa ng pamilya Wen. Sobrang tahimik sa malaking bahay. Kusang loob na lumayo ang lahat. Iniwan siyang mag-isa na nakaluhod sa harap ng espiritual na tableta. Sobrang abala niya buong araw na hindi man lang niya nagawang kumain. Nang lumuhod siya hanggang sa nahihilo siya, hindi niya sinasadyang sinabi, "Hui Chuan." Tapos na ba ang sinigang? Pagkasabi niya nito, bigla siyang natauhan. Ang lalaking dating nagpupuyat para magluto ng sinigang para sa kanya ay wala na sa kanyang tabi. Isang hindi maipaliwanag na kalungkutan ang kumalat sa kanyang buong katawan. Parang may malaking butas ang kanyang puso. Pumasok ang malamig na hangin. Nakakabalisa siya. Sa sandaling ito, mula sa kwarto ng mga tagapagsilbi sa ibaba, may lumabas na boses na puno ng pagtatalo. Malinaw na ayaw nilang marinig niya ito. Sa loob, ang isang tagapagsilbi na puno ng takot ang mukha ay nakaluhod sa lupa. Nanginginig siya na parang dahon. Sobrang putla ng kanyang mukha na parang papel. Nagmamakaawa siya, "Huwag mong sabihin kay MF Wen. Hindi talaga ako nagnakaw ng kahit ano mula sa pamilya Wen. Napulot ko lang ang singsing na ito sa basurahan." Seryoso ang mukha ng katiwala. Malinaw na hindi siya naniniwala sa kahit anong sinasabi niya. Pagkatapos, ang pink na bato sa singsing ay nagniningning sa kwarto. Sa malabong na liwanag, ang kalidad nito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1,000,000. Paano ito itatapon sa basurahan? Susubukan pa sana niyang tanungin. Nang masipa ang pinto, nagulat ang lahat. Nakita nila si Wen Shuji na may malamig na mukha. Isa-isa siyang humakbang papasok. Bumagsak ang kanyang tingin sa diamante. Saglit na nagliwanag ang kanyang mga mata. Ito ang diamante na palagi niyang pinapangarap. Hindi sinasadyang nabanggit ko sa kanya dati. Ang matagal nang nalimutan na memorya ay bumalik. Kasabay ng mga damdamin na matagal nang nakabaon. At ang pagpintig ng puso na walang nakakaalam. Sa alaala ni Wen Shuji. Mula pa noong maliit pa ako, lagi na akong nasa tabi niya. Tulad ng isang asong puno ng katapatan. Hindi ko siya kailanman nilabag. Alam niyang gusto ko siya. Dahil hindi maitago ng aking mga mata ang napakatinding damdamin na nakatago sa loob. Sa mga nakaraang taon, kusang loob akong nanatili sa kanyang tabi. Nagdadala ng maraming bagay na walang reklamo. Kahit nasabihin niya na hindi ako naantig, hindi iyon totoo. Pero iba ang sitwasyon namin. Hindi siya naglakas loob na isipin. Kung nalaman ng high society na mahal niya ang anak ng kanyang driver, paano siya pagtatawanan sa likod ng kanyang likod? Kaya nang lumuluha ako, nagtanong ako sa kanya ng mahina kung anong uri ng singsing ang gusto niya. Hindi siya nag-alinlangan na banggitin ang isang mamahaling tatak ng diamante. Itinuro niya pa ang pinakamahal na modelo. Gusto niyang gamitin ang banayad na paraan na iyon para takutin ako. Pero habang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, malinaw na nakita niyang nakakuyom ang aking mga kamay. Inakala niyang iyon ay palatandaan ng isang pag-urong. Dahil sa aking sweldo noon, kahit hindi ako kumain o minom sa buong buhay ko,
Hindi ko kayang bilhin ang singsing na iyon. Pero hindi niya napagtanto na talagang lumitaw ang singsing na iyon sa pamilya Wen. Iyon ba ay talagang binili ko? Nang makita ang ekspresyon ni Wen Shuji na mas lalo pang nagiging pangit. Natakot ang tagapagsilbi na mamatay. Agad siyang tumakbo papunta sa kanyang mga paa at umiyak at nagmakaawa. Enit Wen, pakiusap patawarin mo ako. Itinapon ni Gi Ho mismo ang singsing na ito sa basurahan. Ako ay tinukso ng demonyo at kinuha ito. Hindi talaga ako nagnakaw ng kahit ano. Pakiusap huwag mo akong paalisin. Sobrang sakit niyang umiyak. Pero hindi man lang bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Wen Shuji. Sa kabaligtaran, lalo pa itong lumubha. Sinipa niya ng malakas ang tagapagsilbi. Magkahalo ang galit at pagkabigla sa kanyang dibdib. Umabot pa sa puntong nanginginig ang kanyang kamay na may hawak ng telepono. Gusto niyang malaman mula sa bibig ng lalaki kung talagang naisip niya na mag-propose sa kanya. Tumunog ang telepono. Malamig ang tunog. Ang numero na tinatawagan mo ay abala. Binaba ko na ang telepono. Hindi siya nakakatiis at muli siyang tumawag pero natuklasan niyang binablock na niya ang kanyang numero. Naging kulay abo ang mukha ni Wen Shuji. Itinaas niya ang telepono at gustong ibato ito sa lupa. Pero sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono. Bahagya siyang nagpakita ng kagalakan. Halos isipin niyang tumatawag ako. Pero pagtingin niya sa screen, sekretarya niya na si Xiaoli. Pinigilan niya ang galit at sinagot ang telepono. Sa kabilang dulo ng linya, ang boses ni Xiaoli ay puno ng gulat. Anak Wen. Bumalik ka na kaagad para makita ito. Matapos ilipat ang mga pondo ng proyekto sa Lu Corporation kahapon. Bigla silang nag-anunsyo ng pagkansela ng kontrata. Ang lahat ng mga proyekto ng kooperasyon ay itinigil. Ngayon, ang chain ng kapital ng kumpanya ay tuluyang naputol. Nagpuprotesta at gumagawa ng gulo ang mga empleyado. Tungkol kay Young Master Lu. Lumabas na siya ng bansa kagabi. Ngayon, walang makakontak sa kanya. Anak Wen. Tumakas na ba siya dala ang pera? Ano na ang gagawin natin? Hindi pa tapos magsalita si Xiaoli. Nang putulin siya ni Wen Shuji. Parang bumagsak sa isang madilim na hukay ang kanyang puso. Mula nang bumalik si Lu Xicheng sa bansa, naakit siya ng matamis na pananalita ng lalaki. At nag-invest ng bilyon-bilyong dolyar sa mga proyekto ni Lu. Tinulungan niya ang kumpanya na bumangon mula sa bingit ng pagkawasak sa isang gabi. Mabilis ding umunlad ang relasyon ng dalawang tao. Hindi pa nagtatagal. Sinamahan pa siya ni Lu Xicheng na pumili ng damit pangkasal. Pero sa sandaling ito, direktang sinampal ng malupit na katotohanan ang kanyang mukha. Sinira nito ang huling hibla ng pag-asa na mayroon siya. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako magagawa ni Xicheng ng ganoon. Sumigaw siya. Gamit ang dalawa niyang kamay, hinilan niya ang kanyang buhok. Parang nasisiraan na siya ng bait. Sa sandaling iyon, gustong pumunta ni Wen Shuji sa pamilya Lu. Personal niyang tatanungin si Lu Xicheng kung bakit niya ito ginawa. Pero nang nakatayo siya sa labas ng gate ng kanyang villa, walang katao-tao. Biglang natanto na ang lahat ay isang plano. Ang malupit na katotohanan ay nagpabagsak sa kanya na halos mawalan siya ng malay. Hindi niya inaasahan na ang masayang sandali na iyon ay isang plano lang, na pinagplanuhan ng maaga. Ginamit ni Lu Xicheng ang matatamis na salita para linlangin siya. Pinilit siyang ibigay ang karamihan sa kanyang mga ari-arian. At pagkatapos ay walang pag-aalinlangan siyang sinipa sa gilid. Tumakas siya dala ang pera. Dahil sa sobrang galit, biglang dumura si Wen Shuji ng dugo. Paatras siyang sumuray ng ilang hakbang. Bumagsak siya sa lupa habang umiiyak at tumatawa. Natakot ang katiwala nang makita niya ito. Dali-dali siyang tumakbo para tulungan siya. Nang marinig niya si Wen Shuji na bumubulong, mukha siyang putla at pinagpapawisan. Sinabi niya ng parang panaginip, Hui Chuan. Nagkamali ako. Nang magising siya sa kama, walang katao-tao sa paligid. Nakakatakot ang katahimikan. Si Wen Shuji, na dating napaliligiran ng papuri ng lahat, ay walang dumadalaw sa kanya ngayon na siya ay may sakit.
Ang mundo ng mataas na lipunan ay laging malamig. Pero nang siya mismo ang tratuhin ng malamig, hindi maiwasan na kumirot ang kanyang puso. Muling bumalik sa kanyang isipan ang eksena kagabi. Sa isipan ni Wen Shuji, puro alaala. Ang mga araw niya sa tabi ko. Kasama ang malamig kong mukha sa kasal. Halo-halo ang mga iyon. Na nagpapasakit sa kanyang ulo na parang sasabog ito. Humikbi siya. Pagkapasok pa lang ng sekretarya sa pinto, itinulak na niya ito at pumasok. Hawak ni Lee ang isang tumpok ng mga dokumento. Sobrang nag-aalala siya at tumingin kay Wen Shuji. Anak Wen. Ang mga bagay sa kumpanya ay hindi na maaaring maipagpaliban pa. Ngayon, wala nang pera sa account. Malapit na ring hindi maipamahagi ang sweldo. Natigilan si Wen Shuji. Bigla siyang tumawa. Ang kanyang boses ay puno ng kapaitan at pagsisisi. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Buti na lang, may kapangyarihan pa rin siya sa Wen Corporation. Sa loob ng maraming taon, huminga ng malalim si Wen Shuji. Gayunpaman, sinikap niyang tumayo. Isa-isa siyang nagbigay ng mga order. Sa sandaling ito, ang pinakamahalagang bagay ay lutasin ang problema. Sa chain ng kapital. Matagal na nag-isip si Wen Shuji. Sa huli, wala siyang magawa kundi sabihin kay Lee. Dalhin mo ang lahat ng ari-arian sa aking pangalan at ibenta ang mga ito. Ang kilos na ito ay parang ginagawa niya sa labas. Na malapit nang magwakas ang Wen Corporation. Pero sa ngayon, wala nang lakas si Wen Shuji para mag-alala. Tungkol sa kung ano ang iniisip ng mga tao sa kanya. Ang kanyang reputasyon. Sa ilalim ng presyon ng krisis sa kanyang pag-iral, ay nagkabasag-basag. Wala na itong kahit anong halaga. Walang tigil na tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito at tiningnan ito. Sa kanyang inbox, puno ng pangutya, malisyosong haka-haka at pambabastos. Mabilis siyang nag-scroll hanggang sa dulo. Pero hindi niya nakita ang pangalan. Nalihim niyang inaasahan. Nagbitiw na ba siya sa akin? Hindi. Hindi ako naniniwala. Ang apoy ng galit sa kanyang puso ay mas lalo pang nagangalit. Parang gusto niyang lamunin ang buong pagkatao ni Wen Shuji. Napansin ng sekretarya na hindi maganda ang kanyang kalagayan. Kahit malakas ang hininga niya, hindi niya naglakas loob na magpatuloy. Anak Wen. Ang mga proyektong pinangasiwaan ni Katulong Ho bago siya umalis ay malapit nang matapos. Napakahusay ng mga resulta. Pero ang mga mamumuhunan, matapos malaman na nagbitiw si Katulong Ho, ay nagpahayag na ayaw na nilang ipagpatuloy ang kooperasyon sa amin. Paano natin haharapin ang sitwasyong ito? Ako. Nagulat si Wen Shuji sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na napakalakas ng aking kakayahan. Matapos mag-isip, malamig niyang sinabi sa katiwala, tawagan mo ang aking tiyuhin. Dahan-dahang pumasok ang lalaki na mahigit 70 taong gulang na. Nakasuot siya ng isang maamong ngiti sa kanyang mukha. Bini-bini. Nasa pamilya Wen na siya sa halos buong buhay niya. Matagal na niyang itinuring si Wen Shuji na parang sarili niyang anak. Ang kanyang damdamin para sa kanya ay mas malakas pa kaysa sa kanyang tunay na anak. Matapos akong magpakasal, sinabi niya sa kanyang lumipat. Pero tumanggi siya. Patay na si Ginoong Wen at umalis na si Hui Chuan. Paano ako mapapakali kung iiwan ko ang batang amo? Bukod pa rito, ngayon ang pamilya. Wen ay muling nasa mapanganib na sitwasyon. Tumingin siya kay Wen Shuji ng mailabis na awa. Tiyo, pakiusap tawagan mo si Hui Chuan. Mayroon pang ilang bagay na kailangan niyang ipaubaya sa kumpanya. Ngayon, hindi ko siya maabot. Sa katapatan at pagiging matulungin ng tagapagkatiwala ng pamilya Wen. Bahagyang lumambot ang pag-ugali ni Wen Shuji. Paulit-ulit na tumango si Gyu. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono para tawagan ako. Sa sumunod na segundo, nakakonekta ang tawag. Isang pamilyar at malalim na tinig ang lumabas sa telepono. Tatay. May problema ba? Gusto kang kausapin ni Binibini. Pagkatapos, ibinigay ni Gu ang telepono kay Wen Shuji. Walang pagbabago ng emosyon sa mukha ng babae, pero siksiya uli.
Nakasama niya ng maraming taon ay biglang natuklasan. Nasa ilalim ng mga mata ni Wen Shuji. May isang bakas ng tensyon. Hello. Pagkarinig niya sa kanyang boses. Katahimikan sa kabilang dulo ng linya sa loob ng sandali. Pagkatapos, biglang lumamig ang tinig. Wen Shuji. Sa tingin mo ba may saysay pa ito? Nang marinig ang aking tinig na puno ng tanong. Parang hinihiwa ng kutsilyo ang puso ni Wen Shuji. Sobrang sakit na nanginginig ang kanyang buong katawan. Pagkatapos ng ilang mabibigat na paghinga. Ang kanyang boses ay may galit. Huhui Chuan. Hindi ko inaasahan na mapagkunwari ka pala. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga kasosyo sa mga proyektong pinangasiwaan mo. Matapos nilang malaman na nagbitiw ka, ay humiling na kanselahin ang kanilang mga kontrata sa Wen Corporation. Maglakas loob ka ba na sabihin sa akin na walang misteryo sa bagay na ito? Sa kabilang dulo ng linya, may narinig na isang mapanghamak na halakhak. Napakapayapa ng aking boses. Sobrang hinahangaan mo naman ako. Anak lang ako ng isang driver. Paano ako magkakaroon ng kakayahang maglaro sa likod mo? Inaalala ang pangungutya. At pagmamaliit na dati kong ibinigay sa akin. Agad na gumaan ang apoy ng galit sa aking puso. Lalo pang sumakit ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon sa harap ng iba, nagpakita siya ng pambihirang kahinaan. Sa kanyang puso, 1,000 pangungutya ang umalingaw-ngaw. Humihikbi siya, Huhui Chuan. Kailangan mo ba talagang kausapin ako sa ganitong paraan? Ang kanyang dati na mataas na pagkatao ay bumagsak. Sa sandaling ito, para na siyang isang batang aso na inabandona. Humihikbi siya. Nagsusumamo. Sa lalaking dati niyang pinagmamaliit. Sa kabilang dulo ng linya, may naghihintay na sandali. Nakakapagpahinto ng hininga. Nakakatakot ang putlang mukha ng babae. Unti-unting nagpakita ang isang patong ng fog sa kanyang mga mata. Sino man ang makakita nito ay maaawa. Nang tiningnan siya ng ganito, nanginginig sa galit si Gyu. Kinuha niya ang telepono. At malakas na sumigaw sa telepono. Ikaw na walang utang na loob. Kagabi, dumura ng dugo ang binibini dahil sa galit. Maglakas loob ka bang magalit siya? Kung magaling ka, huwag ka nang babalik habang buhay. Kung hindi, sisirain ko ang iyong binti. Kalmado akong sumagot, tatay, magpahinga ka na. Nagpakasal na ako ngayon. Hindi na ako magpapakita sa harap ng pamilya Wen. Malinaw na pumailan lang ang nagpapasya na boses sa tainga ni Wen Shuji. Parang kidlat sa gitna ng asul na kalangitan. Nanginginig ang kanyang labi. Ang malaking patak ng pawis ay dumaloy mula sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay pula at nakatitig. Sa screen ng telepono, puno ng pagtanggi at hinanakit. Hanggang sa tumunog ang beep, nagising siya mula sa kanyang panghihina. Nasiraan siya ng bait. Itinapon niya ang lahat ng bagay sa tabi niya sa lupa. Sumigaw siya sa kanyang kabaliwan. Umalis kayong lahat sa akin. Nagulat ang lahat. Isa-isa silang umalis. Matapos umalis ang lahat, nakaupo si Wen Shuji na walang magawa sa kama. Hawak ng dalawa niyang kamay ang kanyang mga tuhod. Nakabaluktot siya sa isang balisa na posisyon. Parang sinisikap niyang protektahan ang kanyang sarili. Mahigpit niyang hinahawakan ang singsing na diamante. Parang sinasaktan niya ang kanyang sarili. Walang tigil niyang inaalaala. Ang bawat huli na alaala na mayroon ako. Hinayaan na lang niya ang kanyang mga luha na tahimik na bumagsak. Mukha siyang kaawa-awa. Sa tahimik at hating gabi, maririnig ang masakit at nawawalang hikbi mula sa kanyang kwarto. Ang nakalulunos na hikbi ay nagpapasakit din sa puso ng nakikinig. Malinaw na mahal mo ako noon. Bakit mo kaya akong kayang iwan? Huhui Chuan, paano ako mabubuhay? Sa ibang lugar. Matapos kong ibaba ang telepono, nakita ko si Song Shion nakaliligo pa lang. Nakangiti siyang nakatayo sa labas ng pinto. Nakasuot siya ng kulay rosas na damit na pantulog. Ang kanyang maputi at masiglang mukha ay nagliliwanag sa ilalim ng ilaw. Bumagsak ang kanyang malambot na buhok. Tumayo ako at natural na kinuha ang tuwalya mula sa kanyang kamay. Matyaga akong tinutulungan siyang punasan ang kanyang buhok. Sa himpapawid, may banayad na halimuyak ng bulaklak.
Ang aking pagod at magulong puso ay unti-unting tumahimik. Parang lahat ng bagay ay dapat na tahimik. Mabilis na kumalat ang isang malabong atmosfera sa pagitan ng dalawang tao. Ang kanilang mga hininga ay magkasama. Tahimik at malumanay. Hindi ko sinasadyang hinawakan ang kanyang kamay. Ang dati na natamaan ng piraso ng salamin. Ngayon ay mayroong isang mahinang peklat na naiwan. Nagliwanag ang dalamhati sa mga mata ni Song Shion. Sino ang kausap mo sa telepono kanina? Bahagya akong natigilan pero sa huli nagpa siya akong maging tapat. Si Wen Shuji. Nang makita ang hindi komportable sa kanyang mukha, dali-dali akong nagsabi. Isang bagay lang tungkol sa trabaho. Agad na nanlamig ang mga mata ni Song Shion. Malinaw na hindi siya masaya. Hindi ko gusto na makipag-usap ka pa sa kanya. Huwag mong kalimutan kung paano kanya tratuhin noon. Pagkarinig sa unang kalahati ng kanyang pangungusap, bahagya akong natakot. Pero nang marinig ang huling kalahati ng pangungusap, parang binuhusan ako ng honey. Ang aking mga mata ay tumingin sa babae na may malambot na puso. Puno ng pagmamahal. Nang tumingin sa kanyang mga mata na parang tubig sa taglagas. Nag-aalangan ako at sa huli ay nagtanong sa kanya. Kung ano ang nagpapagabag sa akin sa loob. Bakit mo ako pumayag na pakasalan? Pagkatapos ng lahat, noon ay 2 estranghero lang tayo. Na nagkita ng isang beses. Ang kanyang mabilis na pagpayag. At agad na sumama sa akin para magpakasal. Ay palagi na lamang nagpab. Nakapatong si Song Shion sa aking hita. Ang kanyang matamis na ngiti ay nakakunot sa kanyang mga labi. Parang ang malambot na liwanag ng buwan sa gabi. Hindi mo ba talaga maalala kung sino ako, Hui Chuan? Sa kanyang isang tawag, ang mga alaala na malalim na nakabaon sa akin ay biglang nagising. Bigla kong naalala ang maraming taon na nakalipas. Nang pumunta ako sa sementeryo para bisitahin ang puntod ng aking ina. Nakilala ko ang isang batang babae na umiiyak. Noong panahong iyon, 15 taong gulang lang ako. Sa pamilya Wen, maraming pasakit ang hindi ko maipagkatiwala sa kanino man. Kaya napilitan akong tumakbo sa sementeryo para makipag-usap sa aking ina. Sa kalagitnaan ng gabi, sa tahimik na kadiliman sa ilalim ng hanay ng mga malamig na lapida, may isang batang babae na nakayapak na nakatayo roon. Puno ng luha ang kanyang maputing mukha. Pilit nang inunguso ang kanyang maliit na bibig. Habang umiiyak siya, walang tigil niyang tinatawag ang kanyang ina. Ang kanyang umiyak na tinig ay umalinggaw-ngaw. Kaya napatingin din ako. Hindi ko inaasahan na sa kalagitnaan ng gabi, sa isang malungkot na lugar na tulad nito. Makakilala ako ng isang taong may katulad na sakit. Naantig ako sa awa. Sa ilalim ng madilim at walang muwang na tingin ang batang babae. Malambot akong nagsalita, late na. Hindi ligtas dito. Saan ka nakatira? Ihahatid na kita. Hindi sumagot ang batang babae. Tumingin lang siya sa akin nang malaki ang kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata, walang bakas ng pagbabala. Puro kawalang malay lang. At pagkatapos, bigla niyang iniunat ang kanyang mga braso at mumiti. Kuya, buhatin mo ako. Bahagya akong nagulat. Pero pagkatapos ay hindi ko mapigilan ang aking sarili. Lumapit ako at binuhat siya. Maingat kong binalot ang kanyang mga nakayapak na paa sa aking coat. Para hindi siya malamigan. Sobrang bait mo. Noon pa man, si Song Shion ang laging naaalala. Umupo kami ng ganito hanggang sa sumikat ang araw. Pagkatapos ay dumating ang pamilya Song para hanapin siya at inuwi siya. Sinabi ng kanyang ama na gusto niya akong tulungan na maghiganti. Pero tumanggi ako. Ang huling alaala ko noong araw na iyon ay ang mahinang halimuyak ni Orchid. Sa batang babae at ang kanyang inosenteng iti. Nang umalis siya. Dahil ang pangalan mo ay Hui Chuan. Napakagandang pangalan. Sa susunod na magkita tayo, tiyak na makikilala kita. At nagawa niya. Noong unang beses tayong nagkita, nakilala na niya ako. Hindi maintindihan ni Song Shion. Kung bakit sa isang saglit, may tao na kaya kong manatili sa aking puso. Sabi nila, ang pag-ibig ay nagsisimula sa awa. Nang makita niya ang mukha kong kalmado pero puno ng kalungkutan. Wala na siyang pag-aalinlangan. Noong nakaraan, hindi siya naniniwala sa pag-ibig.
Sa unang tingin. Pero nang makilala niya ako, alam niyang nagkamali siya. Ang kanyang direktang pagtatapat ay bahagyang nagpagulat sa akin. Namula ang aking mukha. Inakala ko lang na naaawa siya sa akin. Padabog kong hinila ang aking kurbata. Namula ang aking tainga. Umiwas ang aking mga mata. Hindi ako naglakas loob na tumingin sa kanya. Nang makita ang aking nakakahiyang anyo, biglang sumulpot sa isipan ni Song Shion ang mapaglarong ideya. Lumapit siya. Halos magkadikit ang aming mga labi. Bumulong ang kanyang hininga na parang orchid. Legal na mag-asawa na tayo. Kailan mo tutuparin ang iyong mga tungkulin bilang asawa? Parang may bumulwak sa aking isipan. Tuluyan akong nawala sa aking katinuan. Hindi ko na marinig ang sasabihin niya. Sa aking isipan, tanging ang kanyang mga labi na pula ang kulay ang lumulutang. Sobrang kaakit-akit na hindi ko mapigilan ang aking sarili na yumuko at halikan siya. Kinaumagahan. Nang magising si Song Shion na hinihimas ang kanyang masakit na likod. Matagal na akong gising. Naihanda ko na ang almusal. Natapos ko na rin ang aking karaniwang pagsasanay. Nakaligo na ako. Ngayon, nakaupo ako sa harap ng aking mesa. Inaayos ko ang aking mga gawain. Nang makita niya akong maayos, naalala ni Song Shion ang isang salita, hayop na nagsuot ng damit ng tao. Malinaw na kagabi, paulit-ulit ko siyang niyakap. Bumulong ako ng matatamis na salita sa kanyang tainga. Pero sa umaga, parang walang nangyari. Ako pa rin ang isang kalmado na lalaki. Parang walang sinuman na kagabi ay nagliliyab. Hanggang sa madaling araw. Sa ibang lugar. Pagkatapos ng isang araw na tulog, nagising si Wen Shuji. Magulo pa rin ang kanyang isipan. Sa ibaba, narinig niya ang sekretarya na nagpapakilala sa taong bibili ng kanyang bahay. Bumaba siya sa hagdan. Hindi niya sinasadyang nakita ang isang pamilyar na mukha. Isang asong gubat. Iyon ay isang lalaki na may suot na gintong kwintas. Nakasing laki ng kadena ng aso. Ang kanyang mga mata ay sakim. Na sinisiyasat ang buong villa. Nang tumama ang kanyang mga mata kay Wen Shuji, agad na naglabas ng isang nakakatakot at sakim na sinag ang kanyang maliliit na mata. Ang pangalan ng taong iyon ay Chen Guogang. Isang mayaman na kilala sa industriya. Naging mayaman siya sa pamamagitan ng pagmimina ng ginto. Pero kilala rin siya na walang pinag-aralan. Ang mga taong may katayuan at reputasyon ay napakaliit na makipagkaibigan sa isang taong tulad niya. Dati, nabighani siya sa kagandahan ni Wen Shuji. Walang hiya niyang hinabol siya ng ilang panahon. Sa huli, pinagbigyan ko siya ng leksyon at natuto siya. Nang maramdaman ang mabahong amoy, naantig sa pagkadiri ang puso ni Wen Shuji. Nang makita ni Sekretarya Xiao Li ang kanyang mukha na nagiging mas at mas pangit. Dali-dali siyang bumulong. General Manager Wen. Ang General Manager Chen na ito ang nagbigay ng pinakamataas na bid. 2 beses ang ibinigay niya kaysa sa pangalawang pinakamataas na bid. Mangyaring magtiis ka. Nang makita ni Chen Guogang ang kanyang ekspresyon na puno ng pagkasuklam, agad siyang hindi nasiyahan. Sinuway niya ang sarili na tanggalin ang kanyang sapatos. Inilagay ang kanyang madumi at mabahong paa sa mesa. Pagkatapos, hawak ang pitsel. Ibinuhos niya ito sa kanyang bibig. Mukha siyang tulad ng isang bagong mayaman. O, Wen Shuji, sinabi ko sa iyo na ang iyong Wen Corporation ay malapit ng mamatay. Nagpapanggap ka pa na may katayuan? Noon, nandito pa rin ang iyong ama at si Hu Huichuan. Kaya binigyan ko pa rin sila ng kaunting respeto. Ngayon, nag-iisa ka na lang. Sino sa tingin mo ikaw? Kinuyom ni Wen Shuji ang kanyang kamay. Kung hindi siya pinigilan ng sekretarya, susuntukin niya sana siya. Lalong naging mayabang si Chen Guogang. Sumenyas siya sa kanyang bodyguard, na agad na nagdala ng mahigit 1-0 malaking kahon. Binuksan niya ang mga ito. Sa loob, mayroong mga gintong bar na nakasalansan. Tinatayang nagkakahalaga ito ng daan-daang bilyong dolyar. Meron lang akong ganitong halaga ng pera. Sapat na ito para bumili ng 1-0 villa na tulad ng pamilya Wen. Wen, ako ang taong pinakaayaw kong maglihim.
Sa pakikipagtulungan sa akin, kailangan kang maging direkta. Ang tanging nakikita ko ay hindi lamang isang maliit na bahay. Pero ikaw, agad na tumayo ang manipis ang mukha na lalaki. Ang kanyang mga mata